Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 51. Nakita niya kung sino ang nagpadala, at nang hindi nag-abala pang basahin iyon ay binura niya ang mensahe at block niya agad si Jake. Pumunta siya sa ibang social media accounts na meron siya, at binablock si Jake. Tapos na siya sa kanya. Bakit pa niya sinusubukang makipagkita sa kanya? May mga girlfriend na siya ngayon na nililigawan niya. Bukod doon kay Rhea na isa niyang babae, may iba pa siyang babae. Makakalimutan niya ang tungkol sa kanya, at ipagpatuloy ang kanyang buhay at gagawin din niya ito sa kanyang sarili. Ang ilan sa kanyang mga gamit ay nasa mansyon pa rin ni Jake, ngunit hindi siya interesadong kunin ang mga iyon. Patuloy na sinusuri ni Jake ang blog ni Rita kung nag-iwan ba ito ng reply sa kanya, ngunit wala itong nakitang reply. Medyo naging uncomfortable siya. Sinusubukang magpadala sa kanya ng isa pang mensahe, na pagtanto niya na blocked siya nito. Ngayon, alam niyang nakita niya ang mensahe ngunit ayaw siyang bigyan ng tugon. Naging heartbroken na naman siya. Ano kayang susunod niyang gagawin? Dapat hayaan na lang siya ni Rita na kausapin siya kahit minsan lang. Tinawagan niya ang kanyang ina at sinagot niya ito. Malayo ang tingin niya sa kanya hanggang sa humingi ng tawad si Jake. "Mommy, pasensya na. Nagkamali ako pero patawarin mo sana ako. I've learned my lessons." Paulit-ulit siyang nagsusumamo hanggang sa tinanong siya ng kanyang ina, kung pumunta na ba siya kay Rita. Sinabi niya na sinubukan niya, ngunit ang kanyang ina at kapatid na lalaki ay hindi siya pinayagang makita siya at pinigilan pa siyang lumapit sa kanya mula ngayon. Sinabi ni Rosemary na tama sila. Sinisikap nilang protektahan siya mula sa muling pananakit, at umaasa na naiintindihan ni Jake. Sinabi ni Jake na gusto niyang humingi ng tawad sa kanya, at humingi ng pagkakataon na mahalin siya muli. Sinabi ni Rosemary na walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang mahal niya pa rin siya. Dapat niya itong iwan sandali at hayaan munang lumipas ang ilang oras bago siya muling hanapin. Marahil kung gayon, ang kanyang isip ay medyo maginhawa sa kanya. Sinabi ni Jake na okay, at tinanong kung maaari na siyang pumunta sa mansyon gaya ng dati, at sinabi niyang maaari siyang pumunta doon. Ipinaalam sa mga empleyado ang tungkol sa bagong development na nangyayari sa De Silva's company at sila ay nasa sabik. Sa gabing iyon, malalaman din ito ng publiko. Sa magdamag, ang mga mabibigat na makina ay na-install at ito ay nasubok. Ang lahat ay nasa lugar at ito ay ipapakita sa publiko kung kinakailangan. Para sa nag-iisang layunin ng pag-install, hindi umuwi si Kian Hendricks. Itatalaga sana niya si Jake dito, ngunit hindi siya nasisiyahan sa kanya at dahil dito ay hindi siya dinadala. Hindi niya nakita si Sabrina, ngunit nilalayo niyang makita siya bago siya magpakilala sa gabing iyon. Ngunit hindi siya nakarating, hindi siya nakakasama sa tanghalian at hindi tumawag o pumunta sa kanyang opisina. Si Sabrina ay hindi nasisiyahan sa kanya, at sa makatuwid ay sinubukang panatilihin ang kanyang distansya mula sa kanya. Hiniling niyang kausapin siya ngunit ayaw nitong makinig sa kanya. Sinubukan niyang ibigay sa kanya ang kanyang pakikinig, at humingi ng sex ngunit tinanggihan siya nito at hindi humingi ng tawad sa kanya. Natulog siya at hindi siya tinawagan na hindi siya uuwi. May iba pa ba siyang pinanghahawakan o dahil lang sa sinabi nitong mas gusto niya ang kanyang ina? Nagseselos ba siya sa kanyang ina, na sinabi niya yon? Sinabi lang niya ito para manatili siya ng kaunti, ngunit hindi niya ginawa at iniwan siya sa mansyon at umuwi. Mula noon ay malamig na ang pakikitungo niya.
Hahayaan niya itong gawin ang anumang gusto niya. Nabalitaan na ni Antonio ang tungkol sa plano ng kanyang anak, na simula ng bahagi ng produksyon ng tela ng kumpanya. Nagpasya siyang pumunta sa kumpanya. Hindi pa sumasagot si Kian Hendricks sa mga tawag niya at ng mommy niya. Kailangan niyang lumapit at makita siya. Pagdating niya sa De Silva's company, maraming matandang empleyado ang nakakita sa kanya at agad siyang nakilala. Ang ama ng president at isang dating presidente ng kumpanya mismo. Bahagyang yumuko sila sa kanya bilang paggalang. Umiti si Antonio at kumaway ng kamay sa bawat isa sa kanila. Pagdating niya sa pinto ng president, mahina siyang kumatok sa pinto, at lumabas ang panlalaking boses ni Kian Hendricks. Hinihiling siyang pumasok. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang ang feature ng opisina ay ang paraan noong pinangunahan niya ito. Ngunit ilang pagbabago, ang mga muebles ay pinalitan, ang pagpinta sa dingding at ang mga dekorasyon nito ay iba. Isa pa, nasa desk sa harap ni Kian Hendricks ang mga larawan. Larawan ito ng kanyang mga anak at ng kanyang sarili. Wala si Sabrina at mabango ang opisina. Naka-air condition ng husto ang opisina. Inangat ni Kian Hendricks ang kanyang ulo upang tingnan kung sino ang pumasok, at nagulat siya nang makita niyang ito ang kanyang ama. Ang sama ng loob niya sa kung paano binawi ng kanyang ama ang kanyang parusa para kay Jake ay biglang nawala. Masaya siyang makita siya. Ilang taon nang wala sa kumpanya ang kanyang ama, ngunit sa araw na iyon, dumating siya nang hindi ipinaalam. Mabilis siyang tumayo at naglakad mula sa likod ng mesa niya. "Dad," sabi niya at yumakap sa matanda. Umiti ang kanyang ama. Tuwang-tuwa nga si Kian Hendricks na makita siya. Tinapik niya ang likod niya at sinabing, "Anak ko." "Good to see you, Dad," sabi ni Kian Hendricks. Inalok ang ama ng upuan sa sofa. Pinindot niya ang isang tiyak na button at pumasok ang isang sekretarya. "Kape," sabi ni Kian Hendricks at tumango ang sekretarya, pumunta sa coffee making machine sa sulok ng opisina ni Kian Hendricks. Sa loob ng ilang minuto, handa na ang kape, at naghain siya ng 2 tasa. Si Kian Hendricks at ang kanyang ama ay may tig-1 tasa. Humigop sila ng kape nila at tinanong ni Kian Hendricks, "What brings you, Dad?" Nag-cross-leg si Antonio at ngumiti. Iyon ang uri ng ngiti ng isang ama, na ang anak ay nakamit ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Wala siyang problema sa De Silva's company sa mga kamay ni Kian Hendricks. Natutulog siyang nakapikit ang 2 mata nang walang takot na malugi o bumagsak ang company. "Naparito ako upang batiin ka, aking anak, you've made me proud at ako ay mapalad na nagkaroon ng isang anak na katulad mo," pahayag ni Antonio. Saglit nang umiti si Kian Hendricks, at bumalik sa dati niyang ekspresyon sa mukha. Muli siyang humigop ng kape at nagpasalamat sa ama. "Salamat, Daddy, sa pagtitiwala sa akin," sagot ni Kian Hendricks. Ginagawa niya ang dapat niyang gawin bilang president at hindi dapat palakpakan. "Mayroon akong isang kahilingan, isama ang aking mga apo bilang mga shareholder ng produksyon ng tela sa aking lugar," hiling ni Antonio. Napapikit si Kian Hendricks. Ang bawat miyembro ng pamilya ay isang shareholder ng kumpanya, ngunit ngayon ay gusto ng kanyang ama na ilipat ang kanyang bahagi ng shares kina Caleb at Khalil. Hindi iyon kailangan. Isinama na niya ang mga ito sa shares ng kumpanya. Ngayon, nakuha nila ang bahagi ng kanilang ama sa produksyon ng tela, na nagpapahiwatig na sila ay nadodoble sa kung ano ang nakuha ng kanilang mga matatanda. "No, Dad. Alam ko naman na nilipat mo ang pagmamay-ari ng mga hotel mo kay Caleb at Khalil. Pero ito, ayoko na gawin mo," pagtanggi ni Kian Hendricks. "Unti-unti na akong tumatanda. Ano ang kailangan ko sa mga ari-arian at pera na iyon, kung hindi para sa aking mga anak na lalaki at apo? Sa tingin mo ba ay maaari akong maghirap at magutom sa natitirang mga taon ng aking buhay? Gawin mo lang ang aking hiniling at idugtong mo ang electronic signature ko dito. Walang dapat makaalam sa tinatalakay ko sa iyo, kahit ang mommy mo. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin?" Tanong ni Antonio. Wala siyang tiwala kay Jake. Siya ay pupunta mula sa isang babae patungo sa isa pa, at hindi pa handang makipag-ayos sa isa.
Ang nag-iisang nakabuntis sa kanyang anak ay nauwi sa pagkawala nito dahil sa hindi makataong pagtrato sa kanya. Tanging si Kian Hendricks lang ang pinaniniwalaan niyang magdadala ng kanyang lahi. Nais ng bawat ama na makita ang kanyang mga apo, at magkaroon ng tagapagmana. Nakuha na niya ang kanyang mga tagapagmana, at nilayo niyang ilipat ang lahat ng mayroon siya sa kanyang mga tagapagmana at hindi sa kanyang mga anak na lalaki. Kung isang araw, magiging matalino si Jake upang maging isang responsableng anak, at paligayahin siya sa pamamagitan ng paggawa ng masama tungo sa mabuti, ibibigay niya sa mga anak ni Jake ang natitirang bahagi na itinago niya para sa kanya. Kung hindi, sa kanyang kamatayan, ang lahat ay mapupunta kay Caleb at Khalil. Ang mga pag-iisip ng walang ingat na buhay ng kanyang nakababatang anak ay naging sanhi ng kanyang kalungkutan. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama, tumango si Kian Hendricks. Alam niya noon na pinarurusahan ng kanyang ama si Jake sa isang anggulong hindi niya inaasahan. Ibang-iba ang approach ng kanyang ama sa kanya. Siya ay mas matalino kaysa sa kanya at ang kanyang uban ay ang karunungan. Ngunit sina Caleb at Khalil ay naging kanyang mga anak ng nagkataon. Ginawa ito ni Sabrina. Iningatan niya ang pagbubuntis at hinayaan silang maipanganak. Hindi siya sa anumang paraan mas mahusay kaysa kay Jake. Magandang pagkakataon lang siyang makakilala ng isang espesyal na babae at buong buhay niya itong pinasaya. Kailan ka ikakasal sa fiancé mo? Tanong pa ni Antonio. Isa itong opisina, ngunit wala itong pinagkaiba sa kanya. Kasama niya ang kanyang anak at tatalakayin niya ang kanyang mga hangarin sa kanya. Alam niyang engaged na sila at dapat ay nagpaplano na silang magpakasal. Napamahal na siya kay Sabrina at mahal din siya nito. May mga anak na sila. Kaya wala silang dahilan para magtagal pa. Malapit na daddy. Kakausapin ko muna si Sabrina at sabay na magdedesisyon ng date bago ayusin, sagot ni Kian Hendricks. Gusto na rin niyang magpakasal. Hindi niya kayang panatilihing nasa tabi niya si Sabrina at hindi niya ito legal na pagmamay-ari. Mahal niya ito sa buong paghahari niya. Ikaw ang panganay kong anak na si Kian Hendricks, at gusto ko habang buhay mo akong pasayahin. Gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa akin. Gusto kong ikasal ka sa isang buwan. Ipinahayag ni Antonio. Napatingin siya kay Kian Hendricks at tahimik lang ang anak. Tatalakayin ko muna ito sa aking babae, at kung maayos ang petsa sa kanya, ito ay maaprubahan at ang paghahanda ay ilalagay sa lugar, sagot ni Kian Hendricks. Mahal na mahal at nirerespeto niya si Sabrina. Hindi siya maaaring gumawa ng isang desisyon na may kinalaman sa kanilang dalawa nang hindi muna hinahanap ang kanyang opinyon. Ikaw ay isang matalinong tao, Kian Hendricks. Maghihintay ako sa iyong tugon, sagot ni Antonio. Sinabi niya sa kanya na hindi siya naroroon sa kumpanya kapag ginawa niya ang anunsyo sa publiko tungkol sa produksyon ng tela, ngunit manunood ng live stream. Tumayo siya at umalis. Pumunta siya sa opisina ni Jake. Ang anak ay mukhang malungkot at nakayuko, nakatitig sa isang tabi nang pumasok ang kanyang ama. Lumingon siya para tingnan kung sino ang dumating para mang-istorbo sa kanya, at nagulat siya nang makitang ang kanyang ama yon. Tumayo siya at umakbay, "Welcome Dad," sabi niya sabay yakap sa kanya, at hinila siya paupo. Sinubukan niyang magmukhang masayahin, at masaya ngunit sumuko na ang kanyang mga tingin. Ang lubog niyang mga mata at hindi pangkaraniwang manipis na mukha. Tumingin sa kanya si Antonio at nakita ang kanyang mapupulang puffy na mukha, ang madilim na guhit sa ibaba ng kanyang mga mata. Alam niyang nahihirapan si Jake nitong mga nakaraang araw. Nagdusa ka ba sa kawalan ng tulog kamakailan? Tanong ni Antonio. Napaiwas ng tingin si Jake. Pilit niyang pinipigilan ang sarili niyang makatulog simula nang dumating siya sa opisina. Kung ipipikit niya ang kanyang mga mata, tila nakikita niya si Rita o ang kanyang patay na anak na babae. Ito ay isang kahila-hilakbot na estado, para sa isang tao na makaramdam ng antok, ngunit natatakot na matulog. Alam niyang makikita ito sa ekspresyon ng mukha niya. Okay lang ako, Dad, sagot ni Jake. Umupo ito sa tabi ng kanyang ama, at sadyang umiwas ng tingin sa kanya. Hindi niya alam kung paano ikukwento sa kanya ang mga nararanasan niya matapos mabuntis si Rita. Umiling si Antonio.
Ako ang iyong ama Jake, at nakilala kita bago mo pa nabigkas ang iyong unang salita. Matagal na kitang kilala bago ka pa magsalita, at natuto akong intindihin ka kahit madaldal ka at hindi mo maipahayag. Kung ayos ka lang, hindi na sana ako magtatanong ng ganyan kagaya ng ginawa ko. Kung kailangan mo ng tulong, kausapin ang iyong ama at ipaalam sa akin kung ano ang nagpapababa sa iyo sa isang bagay na napakapayat. Walang ibang sinabi si Jake bilang pagtatanggol o pagkukunwari. Tama ang kanyang ama, hindi niya dapat nilayuan ang mga bagay-bagay, lalo na ang kanyang naobserbahan at tinatanong. Dahil ba sa baby na nawala sa inyo ni Rita? Lalong tumungo si Antonio. Hindi pa niya ito nakikitang nag-aalala na ganito ang makikita sa mukha nito. Malamang na resulta ito ng nangyari sa kanya kamakailan. Tumango si Jake. Ilang araw akong hindi makatulog. Lumapit ang kaibigan kong doktor para tulungan ako sa isang tableta. Nakatulog ako ngunit binangungot ako. Pagkagising ko, ayoko na ulit matulog. Buong araw akong inaantok pero natatakot akong pumunta sa lounge ko para matulog. Baka yon ang nakaapekto sa mood at itsura ko. Pero sana maging maayos ako sa paglipas ng panahon. Ito ay isang yugto ng aking buhay at lalabas ako dito, paliwanag ni Jake. Nagkaroon ng katahimikan ng ilang minuto bago sinabi ni Antonio, minsan hindi alam ng isang tao ang halaga ng kung ano ang mayroon siya hanggang sa mawala ito sa kanya. Hindi mo alam ang pananabik na magkaroon ng isang sanggol, o ang kasiyahan na makita ang iyong binhi na naging tao at tumatakbo sa paligid ng bahay. Ngayon natutunan mo sa mahirap na paraan, Jake, lahat ay nabigo sa iyong ginawa. Kailangan kong tawirin ang kapatid mo, para mabawasan ang paghihirap mo, pero hindi ako natuwa na ginawa ko iyon. Ang iniisip lang ni Kian Hendricks ay ang ikabubuti ng bawat miyembro ng pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi kita pinaalis. May pag-asa na kung ang isang puno ay pinutol, ngunit ang ugat nito ay nananatili sa lupa, kasama ang mga sustansya mula sa lupa at tubig na kinukuha nito, ang punong iyon ay mamumulaklak muli. Mahal pa rin kita at mahal ka rin ng mami mo. Maging responsable, samantalahin ang pagmamahal ng iyong pamilya, at maging isang lalaking hinahangaan ng lahat at hinahangad ng bawat babae. Halos sumuko na ako sa iyo, Jake. Ngunit kung magbabago ka ng ugali, matutuwa ako, magiging masaya akong ama-anak ko, pahayag ni Antonio. Yumuko si Jake, nawala sa mga salita ng kanyang ama. Tama ang kanyang ama, magbabago siya para sa ikabubuti. Sapat na ang pamumuhay sa kahalayan. Sa lahat ng mga babae na mayroon siya, ano ang kinita niya? Siya ay natutulog sa paligid at walang maipakita dito. Hindi ito magiging madali, ngunit magpapasya siya. Isang babae lang ang magiging babae niya at ang babaeng iyon ay si Rita lang. Babalikan niya ito at ikakasal ng maayos sa kanya. Kung hindi si Rita, hindi ito maaaring ibang tao. Nang makita ang kanyang anak na walang sinabi, idinagdag ni Antonio, hanapin si Rita at humingi ng tawad sa kanya. Kung mahal mo pa rin siya, makipagbalikan at isipin ang pag-aayos sa kasal. Kung gagawin mo, makakatagpo ka muli ng kaligayahan at ang kasiyahang hinahanap mo, ay makukuha mo sa kanya. Gawin mo lang ang tama, anak ko, at ang mga tamang bagay ang magdadala sa iyo, payo ni Antonio. Nang umalis si Antonio sa De Silva's company, nakaramdam siya ng saya. Nagawa niyang magkaroon ng pribadong pakikipag-usap sa mga individual ng kanyang mga anak. Ito ay hindi isang bagay na pinaghandaan, ngunit napilitan lamang siyang gawin ito. Umaasa siya na ang buhay ay ngumiti sa kanyang mga anak at apo. Nais niya na ang kanyang nakababatang anak na lalaki ay mamuhay ng maayos, at maging ang uri ng anak na gusto niyang maging siya. Masaya at gumaan ang loob ni Jake pagkaalis ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay may natanggal sa kanyang balikat. Ipinangako niya sa kanya na magiging mabuti siya simula ngayon. At ang pangakong iyon, balak niyang manatiling tapat dito. Gusto niyang maging katulad ni Kian Hendricks sa lahat ng bagay. Bukod kay Sabrina, alam niyang hindi nakipag-ugnayan ang kapatid niya sa ibang babae at hindi niya sinasadya. Siya lang, si Sabrina, at ang kanyang mga anak. Masaya siya sa piling ng kanyang babae, at pareho silang nagmamahalan. Yun ang gusto niya ngayon.
Ngunit ang pagpapatawad sa kanya ni Rita ay isang bagay na hindi pa niya makakamit. Ngunit darating ang pagkakataon, ngunit habang naghihintay siya ng pagkakataon, mananatili siyang tapat sa kanya. May isang oras pa bago ang live streaming na ibibigay ng De Silva's company. Puno ng pressmen at presenter ang malawak na compound ng company. Ang isang entablado ay nakamount at kung saan-saan ay pinalamutian. Ang president ng De Silva's company ay magbibigay ng talumpati, at ipahayag sa publiko na gumagawa na sila ngayon ng tela para sa pagluluwas sa ibang mga bansa at para sa sariling bansa. Si Sabrina at ilang iba pang matataas na empleyado ng company ay nakaupo sa mga hanay sa harap, at si Jake ay nakatayo sa kanang bahagi ni Kian Hendricks bilang vice president. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na ang board of directors at shareholders. Nandoon din ang iba pang empleyado habang si Jake ay nagbigay ng opening speech. 2 araw na hindi nakita ni Sabrina si Kian Hendricks. Nami-miss na niya siya at umaasang makita siyang lumabas para magbigay ng kanyang talumpati. I now welcome President Kian Hendricks of the De Silva's company, anunsyo ni Jake at nagsimulang maglakad si Kian Hendricks mula sa malayo. Nakahilera ang mga bodyguard niya sa magkabilang gilid mula sa kung saan siya nagsimulang sumulpot mula sa entablado at dumaan siya sa gitna nila. Kanya-kanya silang yumuko habang papalapit siya sa kanila. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, at sinuot niya ang pinakamahal at pinakabagong designer suit. Ang kanyang buhok ay parang armado, kumikinang, at sa karaniwan nitong estilo. Nagsuot siya ng ginintuang wristwatch na ang halaga ay maaaring sapat upang mabuhay ang ilang pamilya sa loob ng 1 taon. Ang kanyang sapatos ay kumikinang at isang bihirang ngunit mamahaling uri. Nagsimulang magpalakpakan ang lahat habang naglalakad papalapit ang president sa nakahandang entablado. Nakita siya ni Sabrina at naramdaman niya ang kilig sa kanyang katawan. Masaya at proud siya kay Kian Hendricks. Maraming babae ang may crush sa kanya and she has him all to herself, walang karibal, walang takot na mawala siya. Napakagwapo at kaakit-akit niyang tingnan na may dominanteng aura. Dumating siya sa stage at niyakap si Jake bago tumayo para harapin ang audience. Naka-ear microphone siya habang nakatingin sa audience na nakaupo, at saglit sa camera bago niya sinimulan ang kanyang speech. I especially welcome you all, sinimulan niya. Maraming tao ang nakikinig mula sa kanilang mga tahanan at opisina, lalo na ang kanilang mga karibal. Ang eldest master ng pamilya ng De Silva ay gumagawa ng mga bagong pamumuhunan sa loob ng ilang taon na kinuha niya ang company mula sa kanyang ama. Si Rita ay nanunood mula sa kaginhawaan ng kanyang silid. Nakita niya si President De Silva at kung paano niya niyakap si Jake. Hindi na niya nakita si Jake mula noong araw na ipahiya siya ni Alfred sa kanyang hospital ward. Medyo payat na payat pero gwapo pa rin as always. Habang nagsasalita si Kian Hendricks, wala sa kanya ang mga mata ni Rita at hindi rin narinig ang lahat ng sinasabi nito. Nanatiling nakatutok ang mga mata niya kay Jake. Hindi niya alam kung bakit pero hindi niya maiwasan. Kahit papaano, mukhang kaakit-akit pa rin si Jake sa kanya. Bigla niyang pinansin si Kian Hendricks nang makarinig siya ng palakpakan mula sa mga nasa live broadcast. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ng president na pumukaw ng ganoong pagpalakpak ngunit ngumiti siya. Magkamukhang magkamukha ang magkapatid, at iniaalay ko ang proyektong ito sa aking pamangkin, na hindi kailanman nakita ang liwanag ng mundong ito, at sa aking mga anak, sina Caleb at Khalil, patuloy ni Kian Hendricks. Agad na lumuha ang mga mata ni Rita. Inialay ba niya ang proyekto sa kanyang namatay na sanggol? Naaalala pa niya ito at binibilang na siya bilang pamangkin niya. Umuso siya at pinunasan ang mga luha sa mata niya. Masaya siya, at least may kumikilala sa baby niya. Kinalimutan na siya ni Jake, hinding-hindi niya makakalimutan na buntis siya sa kanyang anak. Siya ang lalaking minahal niya ng totoo. Ngunit kapag ang pag-ibig ay hindi nasusuklian, o sa halip ang pag-ibig ay naging puot, matalinong lumayo kung kaya pa ng isang tao. Sigurado siyang mahal siya noon ni Jake. Kapag maganda ang takbo, siya ang perpektong lalaki niya. Pero bakit siya iniisip niya? Napailing si Rita at itinuon ang atensyon kay Kian Hendricks sa screen.
Ngunit nang tumingin siya sa screen, si Kian Hendricks ay tapos na sa kanyang talumpati, at si Jake ay nagbibigay ng boto ng pasasalamat. Nakangiti si Jake habang nagsasalita. Halos hindi ngumingiti si Kian Hendricks at kapag ginawa niya, maikli lang ito bago bumalik sa dati niyang poker expressionless face. Pero iba si Jake. Napakalaki ng ngiti niya at habang pinagmamasdan siya ni Rita na ngumiti sa screen, naalala niya noong pinakitaan siya nito ng labis na pagmamahal, at ngumiti ng madalas hanggat maaari tuwing magkasama sila. Pagkatapos ideklara ni Jake na tapos na ang press release, tumayo ang lahat at natapos ang streaming. Pero napaluha si Rita. Nakita niya si Jake at napakalayo nito sa kanya. Bakit hindi niya ito minahal muli? Bukod sa sinasadyang buntis, ano pang kasalanan ang ginawa nito sa kanya? Bakit Jake, bakit hindi mo na ako mahalin? Mahal na mahal pa rin kita. Humihikbi si Rita nang lumabas ang kanyang ina mula sa kanyang silid. Nakita niya ang anak na umiiyak. Muling naging malungkot si Karina. Akala niya ay nalalampasan na ng kanyang anak ang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang anak. Pero parang nag-iisa, naalala niya at naluluha ito. Okay lang Rita, dalaga ka pa, siguradong magkakaanak ka pa. Hindi ba mas maganda kung mabubuntis ka balang araw at manganganak ka ng isang set ng kambal? Natutuwa si Karina sa kanya at pilit siyang pinapatahimik. Napalunok ng laway si Rita. Nagkamali ang kanyang ina. Hindi siya humihikbi dahil nawalan siya ng pagbubuntis, kundi dahil namiss niya at mahal pa rin niya si Jake. Nang matapos si Kian Hendricks, bumalik siya sa kanyang opisina at naghanda na para umuwi. Kailangan niyang makita si Sabrina at ang mga bata, namiss niya na sila. Nakaalis na si Sabrina nang sumakay si Kian Hendricks sa kanyang sasakyan pauwi. Pagdating niya, nakasalubong niya si Sabrina at ang mga batang lalaki na magkasamang naghahapunan sa mansyon. Pumunta siya sa mga batang lalaki at hinalikan ang chubby chin nila. Namiss niya ang mga ito at hinaplos-haplos niya ang buhok. Miss na kayong mga bata, sabi ni Kian Hendricks, na hindi sapat sa kanila. Nakita niya si Sabrina na nagluluto sa kanila ng mas maraming gulay at manok at pumili siya ng dalawa, at binigyan ng mga batang lalaki ng tig-isa. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanilang daddy. Namiss din nila siya at narinig nila ang sinabi niya sa press release. Ngunit hindi nila naiintindihan ang ibig niyang sabihin sa pag-aalay ng proyekto sa kanila. Ang alam lang nila ay tinawag niya ang kanilang mga pangalan. Umupo siya sa tabi ng mga ito kahit nakasuot pa siya ng suit. Pakiramdam niya ang katahimikan ni Sabrina ay isang indikasyon na hindi ito masaya sa kanya. Pumitas siya ng isang piraso ng manok at gusto niya itong ipasok sa bibig ni Sabrina, ngunit tumalikod ito at tumayo, na nagpapahiwatig na nabusog na siya. Hindi na muling umimik si Kian Hendricks, bagkus ay sinamahan na niya ang mga batang lalaki na tapusin ang kanilang pagkain. Kumain muna siya ng kaunti bago sila bumalik sa kanilang quarter. Pagkaalis ng mga bata ay umakyat na si Kian Hendricks sa kwarto. Nakita niya si Sabrina, ginawang nakapusod ang kanyang buhok, at nakatayo sa harap ng salamin. Namiss kita mahal ko, bulong ni Kian Hendricks. At dito na po, nagtatapos ang part 51 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.